Nasaksihan natin ang greatest comeback sa history ng NBA. Abante ng New York Knicks ng 3-1 sa kanilang Best of 7 series. At isang panalo na lang, makukuha na nila ang 2026 NBA title. Tawagin natin na comeback kids ang New York Knicks dahil nagkaroon na naman sila ng isang malupet na comeback. Masasabi natin the greatest comeback sa history ng NBA Finals, playoffs. Down 29 points. Tignan nyo naman 9 minutes ng third quarter, 81-52. Ganyang score tinatawag na massacre o lampaso na. Pero after niya nagkaroon ng Knicks ng 55-25 run. Best comeback nga para sa Knicks. Para naman sa Spurs, ito ang biggest choke job sa NBA Finals history. Grabe nga, 76 points, almost 80 points na sila sa first half. Unstoppable sila tapos biglang alat sa second half. Ayaw nang pumasok ng kanilang mga tres. Ang nakakapagtaka sa Spurs, patuloy pa silang tumitira from beyond the arc kahit na hindi na pumapasok. Kumpiyansang-kumpiyansa sila na hindi na makakahabol ang Knicks. Nakascored nga lang ng 30 points ang Spurs sa buong second half. Grabe yung layo ng kanilang laruan ng first half sa second half. Parang day and night. Sabi nga ng film na si Dylan Harper, "We went away from everything we're doing." Dahil daw sa malaking lead, nag-relax daw sila at nag-settle sa mga jumpers. Tapos sa dulo, dami nilang errors. Ang pinakasinisisi ng mga Spurs fans ay itong si De'Aaron Fox. Nagkaroon nga siya ng blunder nung clutch time. Imbis na hawakan na lang niya yung bola, sinubukan niya pang makascore. Nasapal tuloy ni OG Anunoby ang kanyang layup attempt. Credit rin talaga sa Knicks, ang daming bumida sa kanila. Si Jalen Brunson umiscore ng 36 points. Grabe yung mga tira niya sa fourth quarter, lalo na yung tres niya sa harapan ni Wemby na nag-cut ng lead sa isa. Siya rin ang nagbigay ng unang kalamangan ng Knicks. Talagang bagay sa kanyang tawaging Captain Clutch. Si OG Anunoby naman umiscore ng 33 points. Siya naman ang unsung hero ng Game 4. Talagang simula pa lang bigay todo na siya. Naka-game winner tipin pa na sinasabi ni Mike Brown na most iconic shot sa history ng Knicks. Kung ikukumpara nga natin ito sa mga greatest comebacks sa NBA playoffs history, ito ang biggest sa finals. Pangalawa yung Celtics noong 2008, down 24 points, tas nakabalik sila sa Lakers ni Kobe. Pero sa playoff history, pangalawang biggest comeback ito. Ang una yung comeback ng Clippers kontra sa Warriors noong 2019, down 31 points. Etong sa Knicks, 29 points, hindi siya biggest comeback sa playoff history. Pero for me, ito ang greatest. Kasi mas mahirap at ibang klase ang finals. Sa Game 5, may pagkakataon ng Knicks tapusin ng series para makuha ang kanilang first NBA title in 53 years. Actually, maraming mga Knicks fans gusto pang umabot pa raw ito sa Game 6. Gusto nilang doon pa mismo sa Madison Square Garden mag-celebrate at isilang championship sa harap ng sariling crowd. Pero ang totoo, risky yun. Ang tamang mindset ng Knicks dapat tapusin na nila ito sa Game 5. Hindi nila pwedeng bigyan ng konting momentum itong Spurs. May tatlong pagkakataon itong Knicks para i-close out itong Spurs. So mga kabakets, ano sa tingin nyo? Tatapusin na ba ito ng Knicks sa Game 5? O may mga naniniwala dito na kaya pang maka 3-1 comeback ng Spurs?